Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Ngayong nasa protective custody na ang Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa, nakiusap si NBI Director Melvin Matibag na iharap ang Senado o Senador oras na kailanganin sa investigasyon. Nananatili namang magdamag ang mga miyembro ng media na naiwang nagko-cover sa Senado nang i-lockdown ang gusali kagabi. Isa ng aming reporter na si Angela Babad. Alamin natin ang latest. Angela, kamusta dyan? Naomi, sa mga oras na ito ay mas kalmado na ang sitwasyon dito sa Senado bagamat mahigpit pa rin ang security. At ngayon lamang sa mga oras na ito ay nasilayan din natin si Senator Bato na lumabas saglit sa kanyang opisina pero bumalik agad. Dito siya nanatili buong gabi. At doon nga sa ating mga huling panayam kagabi ay nakausap natin si Senate President Alan Peter Cayetano kung saan nilinaw niyang may pahintulot ang NBI mula kay dating Senate President Vicente Soto III na pumasok sa Senate Hall. Pero hindi niya kasama rito ang pakikipaghabulan na idinipensa naman ng NBI bilang isang incidence of arrest. Kaugnay nito magsasagawa ng magkahiwalay na fact-finding investigation ng NBI at ang Senado hinggil sa naganap na habulan sa tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, nasa kanilang kustudiya na ang siyam na kawaning isinight in contempt dahil nga sa insidente. Hindi sila i-detain sa Senado upang maiwasan ang overcrowding. Ganun pa man, may hiling ng NBI sa liderato ng Senado kaugnay ng ICC warrant para kay De La Rosa hinggil sa issue ng EJK noong panahon ng Administrasyong Duterte. Yung ICC warrant is there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we will respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato doon sa mga kailangan sagutin legally, mandato kung ano man yung invitation and all. So the Senate will be ready to present Senator Bato. So we'll have communication with the DOJ and BCTC also, and of course the Interpol that if there are any invitation or anything that will be communicated, probably will suggest that it should be channeled to the Senate. It's the same yung kaso niya sa ICC, no? Yung kasama niya si President Duterte, former President Duterte, no? Sa ngayon, Naomi, base sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi na maaaring basta magtungo rito ang NBI. Nangako rin ang ahensya na hindi sila magpupumilit pumasok ng walang kaukulang pahintulot. At yan muna ang pinakamahuling balita mula dito sa Senado. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Angela, may itatanong lang ako. Yes. Angela, Yes, Naomi. nagkaroon din ng kaguluhan, hindi ba, nung kinagabihan sa pagitan doon ng NBI tsaka yung tauhan ng Sergeant at Arms. Anong nangyari doon? Noong mga panahon na iyon, Naomi, no, ang nangyari daw ay dahil nga merong mga isinight in contempt na mga kawani ng NBI ay hindi sana sila pinahihintulutan na lumabas ng Senate premises. Dito na nga ginawa ng OSAA o ng Office of the Senate Sergeant at Arms yung kanilang trabaho na pagpigil. Kaso nga lamang sa gitna ng pagpigil na ito ay nagkaroon ng initan, nagpagkakainitan at pisikalan at doon na nga nagkaroon ng konting paggitgit at nasaktan, nagkaroon ng kaunting injuries at medyo sumama yung lagay ng isa sa mga OSAA or tao ng Senado. Naomi? Angela, anong oras na kumalma yung sitwasyon dyan sa Senado dahil kayo ding media, hindi din kayo nakauwi? Tama yan, Naomi, no? Yung sitwasyon dito, mga siguro, sa loob mismo ng Senate Hall ito, siguro around mga 10 or 11 dahil ito na yung panahon kung saan nagbigay na nga ng parang final statement or resolution si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero doon mismo sa labas ng Senado, yun ay medyo doon pa nagkaroon na matagal, until I think 2 or 3 ng umaga ay ongoing pa rin yung mga activities ng mga supporters nga ni Bato and syempre ni former President Rodrigo Duterte. Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Angela Babad. Samantala, nagkagirian naman sa pagitan ng mga pulis at taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa sa labas ng Senado mula kagabi. May mga ulat din na may namato mula sa hanay ng mga nagpoprotesta na pinilit makapasok sa loob ng gusali. Alamin natin ang nangyari sa magdamag sa labas ng Senado mula kay Lestor Aler. Lestor? Naomi, mahigpit pa rin binabantayan ng mga pulis ang paligid ng Senado na mula pa kagabi ay nanatili ang mga taga-suporta ni Senador Ronald de la Rosa
buwat nang isinailalim siya sa protective custody. Kagabi rin ay nabalot ng tensyon ng paligid na magkagirian ng pulisya at bato supporters. Pasado alas 9 na kagabi, hili-hilerang lumabas ng Senate building ang ilang mga sasakyan ng National Bureau of Investigation pero kinansyawan at inulan sila ng maahang napatutsyada mula sa mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa. Kinalampag, hinagisan ng tubig ang mga kotseng dumaraan at binoto pa ng plastic bottle. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating sa lugar ang ilang grupo na magsasagawa naman ng programa sa harap ng Senate compound. Pero silang hinarangan ng mga pulis. Tumaas ang tensyon sa magkabilang panig. Nais pumasok ng mga supporter para magsagawa ng programa sa loob. Sabay-sabay na lang itinulak ang pick-up nila hanggang sa ma-outnumber nila ang mga pulis. Tumagal din ng 10 minuto at humupa rin ang tensyon. Ayon kay Southern Police District Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, wala namang napaulat na nasaktan sa nangyaring supporters. Ayon sa otoridad, nasa 300 supporters ang pinakamaraming bilang ng mga oras na iyon. Lagpas 100 naman ang mga pulis na nakadeploy ngayon. Sa assessment namin, mapayapa pa rin ang nangyayari. No? Nandito kami para for peace and order, no? At saka implement yung maximum tolerance. No? Although nag-deploy tayo ng CDM para maayos yung maximum, yung peace and order dito sa area. Kagabi rin ay nagbigay ng mensahe si Senador De La Rosa sa mga taga-suporta sa pamamagitan ng video call. Sa mga oras na ito, Naomi, narito tayo ngayon sa labas ng Senado kung saan mapapansin na may barikada na ng mga pulis dito sa bandang kanan ko habang bukas na rin yung gate ng Senate para sa mga empleyado nito na papasok ngayong araw, Naomi. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Lestor Aler. Samantala, iginiit ni Constitutional Law Expert Attorney Mel Santamaria na kahit nagkakanlong si Senador Ronald De La Rosa ngayon sa Senado, hindi ibig sabihin na mayroon na siyang absolute immunity. Ayon kay Santamaria, may privilege from arrest lang. Ang parusa sa krimen ay hindi lalampas sa 6 na taon at habang nasa sesyon. Nasa ating konstitusyon na ang isang senador ay hindi pwedeng arestuhin habang nasa sesyon at kung ang parusa sa di umano'y ginawa niyang krimen ay mababa sa 6 na taon. Yan ang hindi mo pwedeng aarestuhin. Pero itong crime against humanity, ang penalty nito, reclusion perpetua, ibig sabihin 40 years. No? So, pwedeng-pwede talagang arestuhin ang isang senador sa gusaling iyan, no? Kasi hindi exception yan to the... At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.